sa ating Diyos ng buhay. Let your spirit come.
tayo po yung nambahan sa ating Panginoon. Amen. Kahit anong pagdaanan natin ng mga problema at pagsubok sa ating buhay. Tunay nga na kaya natin itong tampasan sa pamamagitan ng pag-awit at pagsamba sa ating Yahweh Shaddai. Amen. Bagamat tayo ng buhay nila sa atin ay walang asawa, pero
Nay, kalimutan ko. Kaya ako meron sila dito, meron na yung mga pagko. Gawa niya. Hindi mo rin kayo magsasama sa Gawa niya. Gawa sila. Surrender.
Yahweh, humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. At muli sa gabi ito, pinagkakatiwala namin sa iyo ang gawain na ito, Panginoon. Ikaw ang nagpasimula at ikaw ang hinayaan mo magbukas ang gawain ito sa lugar na ito ng damayan, Panginoon. Kaya patuloy namin nilalapit sa iyo na samahan mo kami namin sa aming mga sarili. Na wala pa kami magagawa kung kami ay iwalay sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, patuloy namin panititiwala sa iyo, Panginoon, ang gawain. Ano man ang mga dala-dala, hinaing, ano man ang mga nararamdaman ng aking mga kapatid na patuloy na naririnig sa iyo mga kapat. Kaya sa dahilig na utin namin na umuwi kami na may katagumpayan sa lahat ng aming mga mithiin sa buhay, Panginoon. Ang aming mga paglilingkod sa mga Panginoon, bigyan mo kami ng lakas. Bigyan mo ng kagalingan ng aming mga katawan upang patuloy kami makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Ganyan din ang aming mga finances, Panginoon. Sa iyo lahat nagmula ito, Panginoon. Kaya hinihiling namin, Panginoon, na patuloy na itong ipagkaloob sa amin, lalo-lalo na sa aming pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Aming ibabalik naman sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming paglilingkod, ang mga biyaya pinagkakaloob mo sa amin. Hindi man sapat ang aming mga ginagawa, pero alam ko, Lord, na pinalulugdan mo ang lahat ng aming mga pagsisikap na makalapit sa iyo at makapag-akli ng maraming kanino. Samahan mo kami, Panginoon, hindi namin kaya ito, hindi mo kami sasamahan. Tulungan mo kami, Yahweh Shaddai. Alam mo na, ikaw po ang aming mabuting Diyos. Ikaw ang aming tagapagligtas ng aming mga buhay. Bakit nais namin makakakainin, Panginoon, ng mga kapatid. Hindi lamang kami ang makaranas ng iyong pagmamahal. Hindi lamang kami ang makaranas ng iyong pag-ibig, ng kapayapaan ng puso, ng isip. Sa piling mo, Yahweh Shaddai. Sa gabi ito, Panginoon, pinagkakatiwala ang lahat sa iyo, Panginoon. Masaya kami naglilingkod sa iyo, Panginoon, nawa maging masaya din ang aking mga kapatid, Panginoon. Hindi kami magpapapalit-palit sa iyo gawain kung kami hindi nakakaranas na iyong himala. Yung kapayapaan sa piling mo, Yahweh Shaddai. Yahweh, sa gabi ito, hindi ko maipatid ang nilalaman ng puso ng aking mga kapatid. Ikaw po ang nakapagtalos, Yahweh Shaddai. Umuwi kami na may katagumpayan ng pabaptista sa amin. Ano man ang aming mga pinagdadaan. Yahweh Shaddai, pinataas ko rin po sa iyo, kaming mga umaawit sa iyo, ang mga manunugtog ngayon ginagamit sa lugar na ito. Samahan ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pamilya, ganyan po kami. Ganyan, Lord, aming lingkod na gagamitin sa gabi ito. Itago ko siya sa iyong likuran, Panginoon. Paspasan ng kanyang mga labi na yung banal na langis upang lahat ng mga mamutawi sa kanyang mga labi ay makapagtataas muli ng iyong banal na pangalan, Yahweh Shaddai. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito, Panginoon. Patuloy mo kami binibigyan ng buhay, kalakasan, upang patuloy kami makasama sa iyo. Muli sa labing ito, inaangkin namin ang isang na porsyentong katagumpayan mula sa simula hanggang matapos ang gawain sa pangalan ni Jesus. At inaalasan namin ang karapatan ang pagkilos ng Diablo sa buhay namin at sa gawain sa pangalan ni Jesus ay wala itong karapatan sapagkat ang aking Diyos na si Yahweh Shaddai ang Panginoon si Kristo ang aming kinikilala at patuloy na kikilalanin sa aming buhay hanggang sa patuloy mo kami hahayaan na makapaglingkod at patuloy na makasama sa iyo sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Lord God. Pinabalik namin ang papuri at ang pasasalamat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan naman ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
Amen. Tuloy na po tayo sa gawain natin sa gabi ito. At gagamitin ng ating Panginoon sa pagpapahayag ng mabuting balita. Walang iba kundi si Brother Peter Alancio. Manaming Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli sa biyaya ng pagkakataon. Muli niyo kaming tinipon sa lugar nito upang muli namin pagsaluhan ng iyong mabuting balita. Dalangin namin sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo
Hindi nyo kami bigyan ng karunungan at kaalaman patungkol sa iyong mga salita. Hindi namin maunawaan ito kung hindi nyo kami bigyan ng karunungan na mula sa inyo. Kaya naman binubuksan namin ang aming puso, ang aming isip, ang aming buong buhay, kung malaya namin matanggap ang iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Humihin ang Panginoon. Mabuting balikan ng Panginoon mula kay San Mateo, Kabanatang 22, Kabanatang 15 hanggang 21. Umalis ang mga Pariseo at nagplano kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang mga pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga kasamahan at ang ilan sa mga tauhan ni Herodes. Sinabi ng mga ito, Guro, alam po namin na totoo ang mga sinasabi ninyo. Itinuturo niyo ang katotohanan tungkol sa kalooban ng Diyos. Wala kayong pinapapuran
niyo ako sinusubukang hulihin sa tanong na iyan. Patingin nga ng perang ipinagbabayad ng buwis, iniabot nila sa kanya ang pera. Tinanong sila ni Jesus, kaninong mukha at pangalan ang nakaukit sa pera? Sumagot sila, sa emperador. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, kung ganon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. Namangha sila ng parinig ang sagot ni Jesus, kaya iniwan nila siya. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita mula sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming salamat po para kayo mga kapatid. Pagpalang gabi po sa inyong lahat. Pwede pakiparang po yung kitabi magpapalang gabi. Medyo matagal-tagal din po ako dito na hindi nakabalik. Siguro may isang taon din. Ako'y natutuwa dahil nakikita ko na kayo ay nadadagdagan. Dahil kung mga nakikita ko mukha ay hindi mo nakita noon. Amen? Nakatunayan lang na ang Diyos ay patuloy po na umahakay at nag-aakay ng mga tao dito sa lugar po ng kapigyan ng Diyos. Amen? Muli po mga minamahal ko mga kaibigan, tayo po'y dumako na po sa mabuting balita na ating tatalakayin. Ngayong darating pong linggo, ang tema ng ating Ebanghelyo po ay kakaiba doon sa mga namunang gospel natin last week. Noong nakaraang mga linggo, ang mga gospel po at mga tema ng gospel natin ay patungkol po sa mga talinghaga, parables, or paistorya, pakwento ang tawagin. Mga talinghaga na kung saan ay ginagamit ni Jesus Christ sa paraan ng kanyang pagtuturo dahil ang layunin ng parable, una, dahil ang mga nakikinig sa kanya na mga tao, karamihan doon ay ang mga taong nais siyang usigin o mga taong gusto po siyang i-criticize. Mga taong naghahanap ng dahilan para siya siraan o sirain ang kanyang credibility. At ang mga taong ito ay hindi po ito mga ordinaryong tao. Hindi sila mga taong ordinaryo na galing sa labas sa lansangan. Kundi ang mga taong ito na tinutukoy ko po ay ang mga religious leaders like Pariseo, Escribas, Saduseo. Ito yung mga taong may katungkulan o may mataas na katungkulan sa kanilang relihiyong Judaism o sa kanilang samahan bilang Hudyo. At ang mga taong ito kadalasan ay naghahanap ng paraan para si Kristo po ay kanilang masilo o itrap, hulihin at hanapin siya ng butas para akusahan si Kristo. Kaya gumagamit po siya ng parable para kung saan yung kanyang pinapahayag na kwento o istorya ay hindi nila agad maintindihan. Dinadaan po ni Christ ang kanyang pagtuturo para hindi nila agad maintindihan kasi kapag dinirekta po ni Christ na mata sa mata ang kanilang pagkatao, mapapaaga po kamatayan ni Christ. Kaya gumagamit po siya ng parables para sa ganon, makapag-isip sila ng mabuti at kung sino yung tinutukoy na yun. Okay. Nakaraang linggo, naalala mo yung gospel ng nakaraang linggo, patungkol po sa kasalan. Na kung saan, sabi doon, maraming inaanyayahan na mapabilang sa kaharian ng Diyos, ngunit kaunti ang pinili. Many
chosen, but many are called, but few are chosen. Sa kasalan po, ibinuwento po ni Christ na may isang hari na mayroong anak na lalaki. Walang ibang tinutukoy doon na hari ang Diyos Ama. At ang kanyang anak na ikakasal, walang iba, si Christ. Dahil sa bandang huli, sa pinakadulo po ng ating buhay, on the Judgment Day, magkakaroon po ng malaking kasalan. Kasal po ni Jesus Christ at ang kanyang partner na ikakasal ay ang iglesia o simbahan o ang church. Ngayon, ang sabi ko ng hari, lahat ng inimbitahan, lahat ng inanyayahan, papuntahin dito. Naalala ko po yung kasal ni Brother Mark at Sister Jess, ano? Ako'y natuwa dahil ako'y kanilang napili maging dito. Dahil hindi naman po lahat, halimbawa sa kasalan, hindi lahat po ng tao sa inyong lugar ay iimbitahan mo para dumayo sa kasalan mo. May mga piling tao na ikaw ay pinili mo para dumalo sa kasal mo, sa kasal ng anak nyo. Amen? Kaya gumagawa ka ng invitation card para ipadala doon, personal, doon sa taong nais mo imbitahan. So, ang taong inimbitahan po sa parable, maguna na tinawag para sumama sa kasalan, anong ginawa nila? Tinanggihan po nila. Hindi po nila pinansin ang paanyaya. Sino ang tinutukoy doon? Walang iba, ang bansang Israel. Ang panganay ng Diyos, ang bayang hinirang at pinili ng Diyos. Sila po yung mga selected people o chosen people noong panahon ni Moses na mga pinili ng Diyos para maging bayan po niya. Ang bansang Israel. Ang Israel ngayon na nag-aaway ngayon. Ang bansang Israel o mga Hudyo, sila po yung unang inanyayahan ng Diyos sa kanyang piging. Pero ang ginawa, tinanggihan po nila ang paanyaya. Pangalawa, may mga grupo din ng mga taong pangalawang inanyayahan. Sino yon? Sino yon? Walang iba ang kapatid ng mga Hudyo. Sino yon? Ang mga lahi ni Ismael na galing kay Abraham. Sino? Mga Arabo o mga Islam. Sila po yung dalawang grupo ng tao na inanyayahan ng Diyos sa parable. But they rejected. Nireject po nila yung paanyaya. Kaya until now, manood kayo ng balita, ang mga Hudyo at mga Muslim Islam hindi kinikilala si Kristo bilang Bisaya. Until now, at hindi po nila tinatanggap na ang Kristo Bisaya ay itinapok sa krus. Tayo lang po na mga Kristiyano at tayo po yung mga huling nakasama sa inanyayahan doon sa mga lansangan, sa plaza, mga mabuting masama. Tayo po yung panghuli ng mga inanyayahan. Kaya sabi doon, many are called but few are chosen. Tayo po yung huling tumugon sa panawagan sa piging ng Diyos. Pakisabi sa iyong katabi, tandaan mo ito. Huli man tayo tinawag. Hindi man tayo ang una. Subalit tayo ang mauuna sa kaharian ng Diyos. Diba merong parable, maraming nauuna na nahuhuli, may nahuhuli na nahuuna. Yun ang ibig sabihin nun. Tayo mga huling tinawag ang mauuna sa kingdom ng Diyos. Silang mga naunang tinawag, ulelat sila. Kaya until now, nagpapatayan po sila ngayon. Hudyo at mga Arabo at mga Islam. Dahil pinag-aawayan po nila
ang pag-aari na ipinangako ng Diyos sa lumang tipan. Ng lupa na pinangako ng Diyos. Na ipinagpapalagay ng bawat isa, sila ang tama, mali kayo, kami ang tama. Kaya tayo mga Kristiyano, inaakusahan din ng mali tayo. Ang ating Kristong tagapagligtas, patay. Pinatay. Amen? Pero hindi nila alam na ang tagapagligtas natin si Kristo ay muling nabuhay at ngayon doon nasa langit na hinihintay tayo na makapasok sa kanyang kaharian. Amen ho? Amen. Ayun. Itong gospel na ito naman, mapapansin niyo walang ginamit na parabol. Walang ginamit na talinhaga. Sabi ka pinasa natin sa verse 15, umalis ang mga Pariseyo, nabanggit ko yung Pariseyo kanina, at nagplano kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang mga pananalita. Kaya nais ko kong bigyan po ng tema ang aking isi-share sa inyo, ang matalinong sagot ng Panginoong Jesucristo or Jesus' wise answer. Ang matalinong sagot ni Christ sa tanong ng kanyang mga accuser. Sabi dito, umalis ang mga Pariseyo at nagplano kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga kasamahan at ang ilan sa mga tauhan ni Herodes. Sinabi ng mga ito, Guro, alam po namin ang totoo ang mga sinasabi niyo. Itinuturo niyo ang katotohanan tungkol sa kalooban ng Diyos. Ano ang tanong nila, Brother Peter? Ito ang tanong po nila. Ano sa palagay niyo? Ano ha? Sa una pa lang, bago po sila magtanong, meron na pong motive. Ang motive nila ay, mahuli si Christ sa kanyang pananalita. Sabi sa verse 18, 17, tama po ba na tayong mga Hudyo, tayong mga Hudyo ay magbayad ng buwis sa emperador ng Roma o hindi? Ang tanong nila, tama ba na magbayad tayong mga Hudyo ng buwis sa emperador? Tama, oo o hindi? Alam niyo mga kapatid, yung tanong po nila ay parang nilalagay po nila si Christ sa brink. Sa parang dilema. Sa tanong na yan, pag sumagot si Christ ng oo, may kalalagyan si Christ. Bakit? Si Kristo ay kakasuhan po nila ng na rebellion o rebelde. Seditious ang tawag doon. Ano yun? May isang Hudyo na kumakalaban sa gobyerno ng Roma. Kasi nung panahon na yun, silang ang bansang Israel ay nasa ilalim ng under the kingdom or emperor ng Roman Empire. Roman Empire, para mas maintindihan po ng mga kapatid. Noong panahon ni Jesus Christ, ipinanganak si Jesus Christ ni Mary, si Christ na taga Nazareth, na lumipat ng Bethlehem, at doon nanganak si Christ, na ang kanyang magulang ay si Mary and Joseph. Sila po yung mga Hudyo. At noong panahon si Christ ay ipinanganak, ang emperor o ang king na namumuno ng time na yun ay si Augusto Caesar, I think si Tiberius Augusto Caesar. Nung ipinanganak siya. At ang Israel ay isang colony ng Roman Empire. Pag sinabing colony, ang bansang Roma, na napakalaking bansa, na merong emperor and king, ang kanyang ginagawa
ay naghahanap ng mga teritoryong lugar para kanilang invade o sakupin. Ang tawag doon ay colonize. Pag sinabing colonize, yung kingdom ng Rome, nais niya na ang teritoryo ng Israel ay kanyang kunin at gawin niyang maliit na Roma. Anong gagawin ng kingdom o emperor ng Roma? Magpapadala ng gobernador sa bawat lugar ng Israel para kung ano ang batas ng king, kung ano ang kanyang lingwahe, kung ano ang kanyang motive, kung ano ang kanyang batas, ibababa doon sa bansa na colonize o Israel. Ngayon, si Jesus Christ pinanganak under the colony of Roman Empire. Nang siya'y lumaki at nang siya'y nagkaroon po ng tamang edad ng 30 years old, eto na po yun. Nung nangangaral na po siya. At nung time na ito, si Augustus Caesar Tiberius pa rin ang emperor nung time na yun. At ang sabi dito ng kanyang mga kababayang Hudyo, dahil sa Israel, although sila ay colonized ng Roma, ang religion po ng Hudyo ay hindi po pinagbawal. Ito maganda po sa Roma. Ang kingdom ng Rome, mapapansin po ninyo, sa dinami-dami po ng kingdom na sumakop sa Israel, mula pa doon sa lumang tipan, ang dami ng kingdom, Assyrian, Babylonian, etc. Ang daming mga kingdom na sumakop sa Israel. Pero alam niyo ba, dumating ang Panginoon sa panahon na ang kingdom ng Rome ang siyang nasa Israel. According sa mga Bible scholar, 4,000 years ang hinintay ng Diyos Ama para ipadala si Christ sa Israel. Hinintay ng Diyos ang 4,000 taon. Naghari ang maraming kingdom. Alam niyo kung bakit ang hinintay ng Diyos very timely in the fullness of time na mag-reign ang kingdom ng Rome dahil ang kingdom ng Rome ay nakuha niya ang sistema ng kingdom sa langit. Yun ang dahilan kung bakit naghintay ang Diyos ng 4,000 years kasi yung mga nagdaang mga kingdom sa Israel, anong ginagawa nila? Ang ginagawa nila, yung mga tao doon sa Israel, inaalipin po nila. Kinukuha nila at ginagawang alipin, ginagawang slave. Maraming pinahihirapan, ginagawang alika ang mga Hudyo. Ganon ang naging pattern ng kingdom. Pero ang kingdom ng Rome, iba ho. Nagaya po ng kingdom ng Rome ang sistema ng kingdom of heaven. Ano? Ang tinatawag na colonization. Ano? Ang Israel, hindi ko nila ginawang alipin. Ang Israel, nagpadala ang emperor ng governor at ang governor pamamahalaan ang Israel at i-establish ang gobyerno ng Rome. Hindi sila pahihirapan. Nang dumating si Christ sa bansang Israel, sa ilalim ng Roman government, at the age of 30, tumagal siya ng ganon. At nung time na yon, nasa under pa rin ng Roman government ang Israel nung time na yun. Kaya ang sabi ng mga Hudyo sa kanya, tama po ba tayong mga Hudyo ay magbayad ng buwis sa emperador? Alam nyo, ang talino po talaga ng sagot ni Christ. Kaya nga sabi ko sa inyo, Jesus wise answered. Napakatalino po niyang sagot. Kapag sumagot siya ng oo, ang gagawin ng mga Hudyo, i-accuse siya na anong kaso? Seditious. Ano? Ikaw, dinalabanan mo ang gobyerno ng Roma.
kamatayan ang parusa niya. Kapag sumagot naman siya ng oo, anong gagawin ng mga Hudyo? Aakusahan si Kristo na isang traidor. Bakit? Dahil ang mga Hudyo, kapag ikaw ay namasukan sa Roman government, ang tawag sa iyo traitor. Kaya nga ang mga publican, yung mga niningil ng buwis, mga tax collector, mga Hudyo yun na nagtrabaho sa Roman government. Kaya tawag nila noon mga taksil, makasalanan kayo, hindi karapat-dapat. Pag sumagot siya ng hindi, aakusahan siya. Pag sumagot siya ng oo, aakusahan din siya. So, naglalaban po yung parang dilima. Ang sagot ng Panginoon, kayo mga hipokrito kayo. Sinusubukan niyo akong hulihin sa aking pananalita. Ngayon, bigyan niyo ako ng pera. Perang ginagamit pambayad ng buwis, sabi ni Christ. Iniabot nila sa kanya ang pera. Tinanong sila ni Jesus, kaninong mukha at pangalan ang nakaukit sa pera? Yan ang tanong niya sa mga Hudyo. Sumagot sila, sa emperador. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, kung ganon, ibigay sa emperador, ang para sa emperador, o parang ganito yan ibigay sa gobyerno ng Romano, ang para sa Roma, at ibigay ang para sa Diyos. Amen? Anong sabi sa verse 22? Namangha silang marinig ang sagot ni Jesus. Kaya, iniwan nila siya. Tignan niyo ang sagot ng Panginoon. Hindi niya kinalaban ang government ng Roma. Actually, sinatisfy na niya yung government ng Rome. Dahil ang Israel ay under ng government ng Rome, automatically, yung batas ng Roma about taxation, lahat ng mga Israelita na may hanap buhay, na mayroong tindahan, ay obligado po silang mag-tax at ibigay ang buwis. Saan naman ginagamit ang buwis? Parang sa atin sa Pilipinas, ang dalawang major na ginagamitan po ng tax ng mga Hudyo ay sa military power nila, military forces. Pangalawa, sa public works. Kung yung tax po ng mga Pilipino ngayon sa Pilipinas, ginagamit po ang mga tax ng mga Pilipino sa mga infrastruktura, sa tulay, mailaw, pabahay, sa lahat ng hindi magandang lugar. Ang lahat ng mga tax ng mga Pilipinong manggagawa o nasa ibang bansa, ginagamit po doon sa infrastructure para maging maayos ang bansa. Ganon din sa Israel. Ang mga tax po ng mga Hudyo ay ibinibigay nila sa Roman government. Ngayon, sabi ni Christ, kaninong mukha itong nasa pera? Mukha ba ni Ninoy mga ganon? Kaninong mukha? Kung sino yung kanilang king o namumuno sa kanila, yung po yung nakalagay na image sa kanilang coin. Kaya, ibigay ang para kay Cesar. Ibigay sa kanya. Meaning, tinutukoy ni Christ ang government ng Rome na nagpapatakbo sa Israel. Hindi po niya kinalaban niya. Hindi niya inatake yun. Sa alip, sinuportahan pa nga. Ibigay ang para kay Cesar. Kasi alam ni Jesus Christ, alam niya, ang authority ng government ay galing sa Diyos. Amen? Anong ewan? Amen. Anong sabi ni St. Paul sa Romans? May sinabi si St. Paul part ng kanyang teaching sa Romans chapter 13. Tingnan mo. Romans chapter 13, sabi ni St. Paul. Meron kayong Bible mo?
Romans 13. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sabi niya. Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. Ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. At sila'y parurusahan. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at parangalan ka nila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit, kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Narinig nyo? Alam ni Jesus Christ ang authority ng Rome. At sinabi ni St. Paul na lahat ng pamahalang umiiral sa bawat bansa ay mula sa Diyos. Bawat gobyerno, mga kapatid. At ang gobyerno mo sa isang bansa ay para sa kabutihan ng mga tao. Doon mga kurap yung mga namumuno Mga magnanakaw sila Sabihin natin kurap yung mga yan. Hindi ibig sabihin masama ang gobyerno. Ang masama po yung tao na papatakbo sa loob. Hindi masama ang government, ang masama po yung mismo politiko. Take note hindi masama ang politika. Ang nagpapasama ng politiko. Parang ganito Sige, pero may pera kailangan ng papel. Kaya mo sandali. Hiram mo lang. Kahit magkano mo, kahit $1. Ayan, bawal. Sabi po ng iba, ang pera daw ay ugat ng lahat ng kasamaan. Masama ang pera, demonyo ang pera. Okay. Wala akong pakipitan. Paano naging masama ang pera? Halimbawa, yan ang pera. Paano siya naging masama? Nagiging masama lang ito kapag hinawakan ng masamang tao. Ulitin ko. Nagiging masama lang ang pera kapag humawak nito ay masamang tao. Pero ang humawak ito ay mabuting tao, mabuti ang hindi masama ang pera. Ang gobyerno na hindi rin. Ang sabi ni St. Paul, lahat ang umiiral na pamahalaan ay galing sa Diyos. Ang sino ang kumakalaban dito ay kumakalaban sa Diyos na nagtakda nito. Amen? Ngayon, hindi po inatake ni Christ, hindi niya kinalaban ang authority ng Roman government. Sa halip, binigyan niya ito ng kahalagahan. Okay, ibigay nyo para sa gobyerno ng Cesar. Pero, may kasunod, ibigay mo ang para sa Diyos. The things belong to God. Yun ang ibigay mo. Amen? Dalawa nga yung klase ng authority ngayon ng ating responsibility na dapat natin gawin. The kingdom or the government sa lupa at yung kingdom ng Diyos na lumalaganap sa ating paligid. Ano yun? Ang sabi dito, ibigay mo ang kay Cesar, ang para kay Cesar, at ibigay mo ang sa Diyos, ang para sa Diyos. Ano nangyari? Tumalikod po yung mga accuser niya, nanahimik po sila. Wala silang masabi. Anong ginawa nila? Naghihintay sila ng panibagong pagkakataon
Marites si Christ. Ay sabi sa iyo katabi, tandaan mo ito. Paano si Kristo ay inusig, tayo mga sumusunod kay Kristo ay uusigin din. Nagtaho kayo? Wala, ayaw sumagot eh. Tandaan mo ninyo, lahat ng mga tao na naging Kristiyano, naging followers ni Christ, kung anong ginawa kay Kristo na laging ina-accuse, lagi na lang gustong siraan, lagi na lang gustong gawa lang hindi maganda, tayo mga anak din ng Diyos, ganun din ang gagawin sa atin. Ang pinakamasakit po, yung ginawa kay Christ na pinatay, tayo rin ho. Ano? Ha? Ulitin ko mga kapatid, dalawang klase po ng authority ngayon. Ang nais ko pong ipakita sa inyo na dapat nating galawan. Dahil tayo ay nasa Pilipinas, meron tayong gobyerno umiiral, kahit sino pang presidente ang imupo dyan, kahit sino pa yan, ang gobyerno mo ay nandyan. Ang presidente, mabago-bago, pero ang gobyerno, as in general, nandyan. Amen? Kaya tandaan po ninyo, ang gobyerno mo ng lahat ng bansa sa buong mundo. Pansinin po ninyo, lahat ng bansa sa buong mundo, sa buong global world, lahat ng bansa, meron pa kayo nakikitang bansa walang gobyerno? Meron mo ba? Ulitin ko, meron mo bang bansa sa mundo na walang namamahala? Sino pong naniniwala na lahat ng bansa sa buong mundo ay may gobyerno? Taas ang kamay. Tanong ulit. Ngayon, kanino kinapi o kinopya ang lahat ng gobyerno sa buong mundo? Saan galing ang pattern na yan? Saan mo? Sabi niya, pininiwala kayo lahat ng bansa. Israel may gobyerno, Palestine may gobyerno, Saudi may gobyerno, Amerika, Japan, Australia, lahat Pilipinas may gobyerno. May mga flag po tayo, kanya-kanyang flag, bandera, simbolo ng ating pagiging bansa. Amen? Ngayon, kanino kinuha yung pattern na yun na every nation ay mayroong government? Ito na lang ang tanong ko. Sino makakahula sa inyo ang pinakamatandang bansa na umiiral ngayon? Merong 500 galang ni sister. Kung sino makakasagot, may 500 po galing kay sister. Kung masasagot nyo, may 1,000 pa ho, tumaas pa, kung bibiting talo ngayon dito. Anong bansa ang alam nyo ang pinakamatandang bansa na nauna sa mga bansa ngayon sa mundo? Pilipinas? Anong Cebu? Israel? Italy? Sabi Samar daw. Pilipinas? Ano ba? 1,000 na ho, friend. 1,000 na ho. Rome? Ano ba? O, 1,500 na ho. Yung binanggit po yung mga bansa, may nauna pa doon. Ang bansang ito, dito galing ang lahat ng bansa
gobyerno umiiral sa bawat bansa. Ano yun? The oldest country that exists. Ano? Walang iba. Ay ang heaven. Oh, Brother Peter, ibig sabihin bansa ba ang heaven? Yes. Bansa. The oldest country at ang unang-unang gobyerno na nag-exist ay walang iba, ay ang kingdom ng Diyos. Kingdom of heaven. Paano ba nasabi? Una, anong sabi ng Panginoon sa pananalangin natin? Kung mananalangin kayo, ganito sabihin niyo. Our Father, who art in heaven. Nasaan ang Ama? Hallowed be your name, your kingdom. Asan yung kingdom? In heaven. Your kingdom come, your will, yun yung batas na yung government, your will be done, saan? On earth, as it is in. Naintindihan nyo? Tagalogin natin. Ama namin wala sa lupa. Ama namin nasa langit. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Saan? Dito sa lupa, katulad na sa langit. Meaning, the oldest country na nag-exist, walang iba, is the kingdom of heaven. At ito nga ang dinaya po ng kingdom ng Rome. Ang unang-unang bansang nag-colonize, hindi ang Rome. Dinaya lang po ng Roma ang kingdom ng heaven. Bakit? Ang unang naging colony ng kingdom ng heaven, ng king, ano? Anong unang pinolony niya? Ang sabi ng Diyos, nilikha ng Diyos ang langit ang lupa. Ang daigdig na kanyang nilikha, na isang daigdig o earth, ay unang naging territory ng Diyos na kanyang magiging extension o i-extend po ng Diyos ang kanyang government dito sa earth. Kaya ang first colony, walang iba, ang daigdig. At ang heaven, ang unang gumawa naman. Kaya ang kingdom ng Rome, sabi ko sa inyo kanina, kaya hinintay ng Diyos ang kingdom ng Rome, doon dumating si Christ kasi ang kingdom ng Rome, ginaya po ang sistema ng langit. Kinolonize niya ang Israel. Hindi para maging alipin, kundi gawin din niyang bansa, katulad ng bansang Rome. Ang earth, na dapat ay na kinolonize po ng heaven, nilagyan po niya ito ng ng tao para mamahalan. Sino yun? Adan. So, tumat na story sa kayo, mahaba kasi ito mga kapatid. Gusto ko lang po makita po ninyo na yung sinabi ni Christ kanina, ang para kay Cesar, ibigay kay Cesar. Ang para sa Diyos, ibigay para sa Diyos. What belongs to God, ibigay sa Kanya. Ang tanong, Brother Peter, ano yung mga belong to God? Ano yung mga bagay na yun? Ano yung mga para sa Diyos? Psalms 50 verse 10. Awit 50, 10. Ang sabi dito, sapagkat akin ang lahat ng hayop, ang mga hayop sa gubat at mga baka, sa libo-libong mga burol. Kilala ko rin ang lahat ng ibon sa mga bundok at lahat ng hayop sa parang kay akin.
Kung magutom man ako, hindi ako hihingi sa inyo ng pagkain dahil ang daigdig at ang lahat ng nasa loob nito ay akin. Yun ang sa Diyos. Lahat ng kanyang nilikha, hayop, non-living things or living things ay sa Diyos. Ano pa, Brother Peter? Sabi sa Malakias 3:3, ito pa ang para sa Diyos. Ito po, mga kapatid. Kung alam niyo po ito, mga kapatid, o pamilyar mo kayo, alam niyo ito. Sa Malakias 3, ang sabi doon, wala yung aking kopya. Kung meron kayong Bible mo sa Malakias, chapter 3, ang sabi doon, verse 10, ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinaway yung aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manumbalik din ako sa inyo. Sinabi ni Yahweh. Ang tanong ko naman ay, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnakawan ng buong bansa. Dalhin nyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang mapugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Ang tithes sa lumang tipan ay patas po doon sa mga Hudyo. Ang lahat ay kasampung bahagi ng kikitain nila ilalagay sa templo. Prutas man, palay man, pera man, hayop man, yun ang pasok. Yung ikasampu, yung 10% para sa Diyos. Yung 90% sa taksang mga Hudyo na yun. Amen? Sa lumang tipan, pat sa New Testament, meron sinasabi si St. Paul sa 2 Corinthians 9:7 na ang batas na ito ay 2 Corinthians 9, ang sabi doon ay ganito, 2 Corinthians chapter 9, verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang-gawa. Ano yung para sa Diyos? Binanggit ko sa inyo sa Psalms, lahat ng bagay na nilikha niya sa Diyos yun. Sa batas sa lumang tipan ng mga Hudyo, ang ikasampung bahagi para sa Diyos yun. Ngayon, sa New Testament, sabi ni St. Paul, ang bawat isa ay dapat magbigay. Ilang porsyento, Brad? Ilang percent? 10% ba? Actually, kung susukatin mo, higit sa 10%. Usang loob na pagbibigay. Ikaw ba, kaya mong ibigay sa mahal mo yung maliit? Kung minamahal mo isang tao, anong ibibigay mo? Gamay? Putiay? Yung best mo, sabi ni St. Paul, sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Kahit kayang pasaganahin ng Diyos ang buhay niyo, yung gagawin niyo, balik ang para sa Diyos. At ang Diyos naman ang gagawa ang para sa amin. Amen? So mga kapatid, our responsibility bilang mga followers ni Christ is to obey the leaders or government sa ating bansa. Second, is to be loyal sa ating Diyos Ama. Sa Kanyang mga bagay na binigay sa atin, ibalik natin lahat sa Kanya. Sa Kanya naman lahat ng buhay natin. Amen? Pag-isa sa iyo katabi, tandaan mo ito. Dahil sa matalinong sagot ng Panginoon, binigyan tayo ng kaunawaan
para sa gobyerno, ibigay para sa gobyerno ng Diyos. Amen? Sabi sa kanya, yung buhay mo na yan, hindi yan sa iyo. Yan ay galing sa Diyos, kaya ang buhay na yan, huwag mo ipagdamot at ipagamit mo yan habang nabubuhay ka pa. Paglingkod mo yan kay Yahweh, kay Shaddai. Tumayo kayo ngayon mga kapatid. Sabi mo nga sa iyo, tabi, ikaw at ako ay belong sa Diyos. Amen? Ay yung buhay na yan, taglay mo ngayon, huwag mo ipagkalit, ipagdalo, na ialay sa Diyos. Amen? Sa ilang sandali mga kapatid, tayo pinuli, lumapit sa Kanya, lumapit tayo sa aking hero national. Muli po natin pinanling at acknowledge natin na ang buhay na ito na ating taglay ngayon ay kaloob ng Diyos sa atin. Pinagkatiwala sa atin ng Diyos ito. Upang gumawa po tayo ng mga bagay na nakalulubog sa Kanya. At ang buhay na ito at taglay mo ngayon, i-acknowledge mo na ang Panginoong Diyos. Ikaw ay para sa Kanya.
dapat ibigay namin para sa iyo. Sa paglilingkod namin sa aming pagsunod sa iyong kalooban. At bilang isang mabuting tagasunod nyo rin, magiging mabuting Pilipino rin kami na tagasunod nyo. Isang Pilipinong anak nyo na marunong sumunod sa namamahala sa amin. Higit sa lahat, sa iyong kaharian, kami ay hanggang sumunod sa iyong kalooban. Maraming salamat, Ama. Pagpalain niyo pong lahat ng narito ngayon ayon sa iyong pangako. Sinabi niyo po na ipapagkakaloob niyong lahat ng masaganang maraming bagay sa aming buhay. Turuan niyo kami magpalit ng lahat ng papuri, hindi ng papuri kundi mga bagay na material na mula sa aming puso na aming iaalay sa inyo. Salamat po, ito pong aming dalangin na ating magsabi ng Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po at God bless you po mga kapatid. Panginoon.